Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko ang paghihirap natin pagkatapos na tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi yun mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siyang susumpain! May ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ha? Sardinas na naman ang ulam natin? May nangangati na ako sa kakakain ng sardinas, ha? Pasensya ka na, Hener. Wala na kasi akong perang pamalengke. Kabibigay ko lang sa'yo ng pera nung 1 linggo. Ubus na ba agad yun? 1,000 lang naman yun eh. Kulang pang pambayad ng kuryente. Sa totoo lang, inutang ko lang sa kapatid mong si Elsa ang ipinambili ko ng hapunan natin. Dahil mo sinasabi! Totoo naman yun eh. Kasi ang liit ng perang ibinibigay mo sa akin, mas malaki pang nauubos mo sa bisyo. Isipin mo naman kami ng mga anak. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Ganyan ka naman palagi eh. Nagagalit pag sinabi sa'yo ang totoo. Sinabi tumigil ka eh! Kailan ka ba magbabago? Ayaw mo tumigil! Hindi ka na nagtanda! Ayoko sa lahat yung binugbong ang anak ko! Lalo na pag pagod ako at gutom! Naintindihan mo? Ha? Ha? Itanin mo yan sa kote mo! Huwag kang bobo! Elsa, mahal. Happy anniversary. Oh, bakit ka umahagik-gik? Kasi madalang mo naman akong tawaging mahal. Pag may okasyon lang. Ito talaga, oh. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal natin kanina? Oo naman, Ronnie. Salamat, ha. At thank you rin sa magandang bracelet na regalo mo. Wala yun. Dapat nga, mas maganda pang ireregalo ko sa'yo eh. Kaya lang alam mo na, yung budget. Yung kaya ko lang ang gusto kong ibigay sa'yo. At yun na yung the best. Kasi sobrang special ka sa akin. Ikaw talaga? Kahit 15 taon na tayong kasal, binubola mo pa rin ako. Aba, hindi bola yun. Lalo kitang minamahal habang nagtatagal ang ating pagsasama. Napakaswerte ko sa totoo lang. Kasi hindi ka nagbago sa akin kahit hindi kita nabigyan ng anak. Bonus sana kung nabiyayaan tayo ng anak. Pero kung wala, hindi naman magiging kakulangan para maging masaya ang ating pagsasama. Hindi ganyan ang katwiran ng ibang lalaki. Kaya nga, nagpapasalamat ako na ikaw ang naging kapalaran ko. Oo. Bakit parang gusto mo pang umiyak? Wala. Masaya lang ako. Halika nga. Alam mo, sobrang mahal na mahal kita. Pakis nga. Mahal na mahal din kita. Inay, may pasana naman kayo sa muka. Sinaktan na naman ba kayo ng itay? Wala ito, Kati anak. Nauntog lang ako kanina. Huwag niyo nang pagtakpa ng asawa niyo.
Palagi naman kayong ginagawang punching bag ng Itay eh. Ano ka ba, anak? Baka marinig ka ng itay mo. Hindi ho yun magigising. Naghihilik ho sa kalasingan eh. Bakit ba kayo nagtitiis kay Itay? Hiwalayan nyo na lang po siya. Umalis na ho tayo dito. Anak. Lumayo tayo. Doon sa lugar na hindi tayo masusundan. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Irresponsable naman ho si Itay eh. Kaya dapat layasan natin siya. Dapat wala na rin tayong pakialam sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang dami ng maruming damit ni Ronnie. Puno pa ng langis at grasa. Ay, palibasa mekaniko siya. Mabuti na lang at mabisa ang aking sabong panlaba. Maaasahan talaga tong Pride powder sa ganito karaming labada. Tao po. Magandang umaga po. May tao. Tao po. Kaya pala nag-iingay si Jumanji. Sandali! Elsa, Itay? Anong ginagawa niyo dito? ang tagal ko kayong hinanap ng Kuya Hiner mo. Salamat natagpuan kita. Bakit niyo pa kami hinanap? Sanay naman kayo na wala kami sa buhay niyo, hindi ba? Alam kong malaking pagkukulang ko sa inyo, magkapatid. Marami kong kasalanan sa inyo. Namatay si inay na masamang-masama ang loob sa inyo. Pangalan niyo ang tinatawag niya habang naghihingalo siya. Patawarin niyo na ako. Walang kapatawaran ang ginawa ninyo. Dapat hindi na lang kayo nagpakita sa akin. Elsa, anak. Hindi ko na maibabalik ang buhay ng inyong ina. Pero kayo ng kuya mo, nariyan pa. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Marami pa ho akong gagawin. Umalis na kayo. Elsa, Umatras ho kayo. Isasara ko na tong gate. Elsa, anak, sandali lang. Mag-usap pa tayo, parang awa mo na. Buksan mo itong gate ninyo. Parang awa mo na, Elsa! Elsa, inumin mo muna itong tubig. Naninikip na ang dibdib mo sa kaiiyak mo eh. Oh, ayan oh. Nang makita ko siya, Ronnie. Alam mo, parang biglang nag-flashback lahat sa isip ko pagpapabayaan niya sa aming mag-anak. Nagbahay pa siya ng ibang babae. Sabi mo naman, humihingi na siya ng tawad. Baka ito na nga ang tamang panahon para magkaayos kayo ng tatay niyo. Ronnie? Di ba sabi mo, malungkot ka kasi nanggaling ka sa isang broken family? Siguro ito ng tamang panahon para yung broken family na sinasabi mo mabuo ulit. Galit ako sa ginawa niya sa aming pamilya. Elsa, kilala kita. Pride lang ang pinaiiral mo eh. Pero dyan sa kaibuturan ng puso mo, alam kong mahal mo pa rin ang tatay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sandali lang. Itay, Elsa. Anak. may nakapagsabi po sa akin na
dito kayo nakatira sa squatters area? Bahay daw ito ng kumpare nyo. Oo. Sayang at wala dito si Parin Donato at ang asawa niya si Maring Oreng. Halika, pasok ka. Babalik din ho ba agad sila dito sa bahay? Siguro. Bakit ba? Gusto kong magpasalamat sa mga taong kumupkup sa inyo. At sasabihin ko na rin ho sa kanila na iuuwi ko na kayo sa bahay namin. Totoo bang sinabi mo? Opo, totoo. Pasensya na ho kayo sa magaspang kong pakikiharap sa inyo nung pumunta kayo sa bahay namin. Salamat, anak. Akala ko kamamatayan ko lang hindi niyo ako napapatawad. Ay, kumain lang po kayo, ha? Huwag po kayong mahihiya. Eto pa po ulam mo. Salamat, Ronnie. Natutuwa ako at mabait ang napangasawa ng bunso kong anak. Kasi po, mabait din pong asawang anak nyo. Sobrang maasikaso po sa akin si Elsa. Maswerte si Elsa sa'yo. Pansin ko maluwag kayo sa buhay. Sa iyo ba ang talyer na nariyan lamang sa katabing lote ng inyong bahay? Opo. Abay, mainam. Mas mabuti talaga yung may sarili kang negosyo kaysa na mamasukan lang. Ilang taon din po akong nagtrabaho bilang mekaniko sa motor pool ng isang trucking company sa Saudi. Nang makaipon po ako ng konting puhunan, naisipan ko magtayo na lang ng talyer dito para hindi kami magkalayo ni Elsa. Teka, nabanggit mong asawa mo. Tila kaninang umaga ko pa siya hindi nakikita dito sa bahay. Ay, pumunta po sa bahay ni na Kuya Hiner at Ate Mildred. Ibabalita raw ho niya sa mag-asawa na narito na kayo sa amin. Ganun ba? Sana'y malambot na rin ang puso ng panganay kong anak. Gaya ni Elsa. Sana mapatawad niya na rin ako. Ano ka ba naman, Elsa? Napakatanga mo! Bakit naman, Kuya Hiner? Bakit mo tinanggap sa bahay niyo ang itay? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa atin? Hindi nakakalimutan ng tao ang masakit na karanasang ipinaranas sa atin ng kapwa natin. Pero pwede tayong magpatawad. At napatawad ko na si Itay. Ako, hindi ko siya mapapatawad. Kuya, Oo! Wala akong pakialam sa kanya! sabi ng asawa ko, panahon na para buuin nating muli ang nawasak na pamilya natin. Paano mo bubuuin muli ang isang pamilyang wala ng isang miyembro? Wala na si inay! Namatay siyang bigo! Namatay siyang puro pait ang baon sa dibdib! At yun ay dahil sa magaling mo, ama! Kuya, nagsisisi na si Itay. Huli na kanyang pagsisisi! Basta ako, nasusuklam ako sa kanya! At ayaw siyang makita! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko ang paghihirap natin pagkatapos na tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi yun mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siyang Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang.
May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ginawa ko na ho ang lahat para kumbinsihin si Kuya Hiner na makipag-usap sa inyo, pero ayaw ho talaga eh. Naiintindihan ko ang kapatid mo, Elsa. Ayaw niya kayong makita. Hindi ko masisisi ang Kuya Hiner mo. Dahil siyang higit na naapektuhan sa inyong dalawa. Nag-iwanan ko kayo. 14 anyo siya noon. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Maglulubag din po ang loob ni Kuya. Sana ka, anak. Sana nga'y matutuhan niya akong Tay? Tay, bakit ho? Bakit niyo nasapo ang tiyan niyo? Tay? Bakit? Magapang hanggang sa likod ng sakit. Ha? Kiro. Naku! Ronnie! Ronnie, bilisan mo! Ronnie, tulungan mo ako! Dali natin si Eden sa ospital! Hoy, Kati! Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sandali lang ho, Itay. Tatapusin ko lang po itong kinukumpit ko. Tarantadang ito ah! Pag inuutosan kita, iwan mo ang ginagawa mo! At gawin mo kung ano ang sinabi ko sa'yo! Ito na nga po. Susunod na. Ba't? Aray ka nga dito! Aray! Nagdadabog ka ba? Ha? Aray ko naman, Ha? Itay! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka pag hindi mo inayos ang kilos mo. Kung umasta ka, kala mo kayang-kaya mo na sarili mo! Sorry po. Hindi na po maulit. Hindi na talaga dapat maulit! Huwag kang mayabang, ha? Dahil narito ka pa rin sa puder ko. Sa uulitin ang pagdabugan mo ako, babasagin ko sa suntukan mukha mo! Kumusta ho ang ultrasound ng whole abdomen ng father ko? Sa ngayon sa resulta ng kanyang ultrasound, may cyst sa abdo ang tatay mo, Elsa. Multiple cysts actually. And it must be addressed properly. Ano pong ibig niyong sabihin, Doktor? Tatapatin ko po kayo, mga ding. Medyo kabado ako. Oo. Anong ibig niyo sabihin? Kailangang operahan ng father mo. Major operation? Yes. Kailangan matanggal ang cyst sa kanyang gallbladder. Sa pagkakaalam ko, medyo may kamahalan ng operasyon yun. Hindi naman masyado, but yes, medyo mabigat pa rin nga sa bulsa. Pero kung gusto mong humaba pa ang buhay ng father mo, para maiwasan ang komplikasyon sa iba pa niyang internal organ, kailangan siyang maoperahan. Matanda naman ho ako, Doktor. Nakahanda na ho ako. Ano man ang mangyari sa akin. Kung makabibigat ho ako sa anak ko, hindi na lang ako magpapa-opera. Tay, wag ho kayong magsalita ng ganyan. So, anong plano mo, Elsa? Doc, gagawa ako ng paraan. Ooperahan niyo si Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kati,
Iabot mo nga sa akin yung smart dishwashing paste. Nariyan sa grocery ko kanina, dyan sa salas. Ang dami palang hugasing plato dito sa lababo eh. Eto na po, Nay. Ako na po ang maghuhugas ng mga yan, Nay. Ay, sige na. Ako na bahala dito. Ituloy mo na yung paggawa ng assignment mo. Kaya nagiging batugan yung anak mo eh. Kinukunsiti mo ang katamaran. Hener, abala sa pag-aaral ng lesson niyang anak natin. Hayaan mo na lang. May lutong ulam na. Gusto mo na bang kumain? Ay, sige. Kasi nga pala. Ano ba yung sinabi mo kanina tungkol kay Elsa? Dinala raw ng kapatid mo sa doktor ang tatay niyo. May gallstone. Maliliit na cyst daw. O ano raw ang plano ng gaga kong kapatid? Siguro, pauoperahan siya ni Elsa. Kung ako sa kanya, hindi ko na ipapagamot ang matandang yon. Sasayangin lang niya ang pera niya. Hener, Totoo naman eh! Walang kwentang tao ang tatay namin. Ang dapat sa matandang yun, pinapabayaang mamatay! Elsa, saan daw nakuha ni Itay ang sakit niya? Bakit tinubuan siya ng multiple cysts sa kanyang gallbladder? Nakukuha raw ang gallstone sa matatabang pagkain. Yun daw, prinitong babad sa mantika. Kaya pala gulay at paksiw na bangus ang inihanda mo sa akin ngayon. Oo. Mabuti na yung habang maaga ay maging maingat tayo sa mga kinakain natin. Nasaan si Itay ngayon? Bakit hindi natin siya kasabay magapunan? Nauna na siya. Pagkakain, pumasok na sa kwarto niya. Gusto niya raw magpahinga ng maaga. Teka, mula nang manggaling kayo sa doktor, madalas walang kibo ang Itay. Napansin mo rin pala. Nag-aalala kasi yun. Siyempre, kinakabahan siguro dahil sa sakit niya. May savings naman tayo sa bangko, hindi ba? Ipa-schedule mo ng operasyon niya. Ronnie? Bakit parang gulat na gulat ka? Yung pinag-ipunan natin? Payag kang gastusin natin sa operasyon ng Itay? Hindi natin pwedeng pabayaan ang Itay mo. Magsasawalang kibo na lang ba tayo kung meron naman tayong magagawa? Salamat. Salamat, Ronnie. Ayaw lang talaga kitang pangunahan, pero ang totoo, gusto ko nang pakiusapan ka. Nahihiya lang ako. Elsa, tatay ko na rin ang Itay mo. Kaya kahit mangutang tayo, kailangan natin siyang tulungan. Elsa, pasensya na kayo ni Ronnie, ha? Wala man lang akong maitulong sa inyong mag-asawa sa pagpapagamot ninyo kay Itay Ading. Naku, wag mo nang isipin yun, Ate Mildred. Ang importante, nariyan ka naman para damayan kami. Ito na nga lang ang magagawa ko, yung humalilis sa pagbabantay. Teka, bakit ka nga pala ipinatawag kanina ng doktor na umopera kay Itay? Sa mga ginawang lab test, nakita ng mga doktor na may diferensya rin pala ang kanyang atay. Pati atay niya, may diferensya na rin. Oo, ate. 90% daw ng liver ng Itay damaged na. Bali 10% na lang ng buong atay niya ang maayos pa. Kaya pala inabot ng 6 na oras ang pag-opera sa kanya. Ate Mildred, hindi lang ako nagpapahalata kay Itay, pero sa totoo lang, natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Ano ibig mong sabihin, Elsa? Mahigit 70 years old na siya. At baka
Hindi na kayanin ng katawan niya ang kanyang sakit. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hener, hindi mo pa rin ba dadalawin ang itay mo? Ayaw ka na naman, Mildred eh. Uy, huwag mo sirain ang umaga ko, ha? Wala ka bang nararamdamang awa sa tatay ninyo? Bukod sa bagong operasya, natuklasan na meron din siyang liver cirrhosis. May cancer siya sa atay? Sabi raw ng doktor, hindi naman talaga cancer ang lagay ng itay. Pero ang kutob ni Elsa, sinusugarcoat daw ng doktor ang salita. Ayaw direktahin cancer nga, pero ganoon na rin yun. Eh kung cancer nga yun, kinakarma na matandang yun. Tumigil ka nga sa katatawag na matandang yon sa tatay mo. Kahit ano pang sabihin, ama mo pa rin siya. At ikaw, ha? Tigil-tigilan mo ang kaiinom ng alak. Isa yan sa numero 1 dahilan kung bakit dinadapuan ng liver cirrhosis ang isang tao. Anong ibig mo sabihin? Magkaka-cirrhosis din ako? Sinasabi ko lang naman ang maaaring mangyari, Hiner. Dahil pag di mo tinigilan ang madalas mo pag-inom ng alak, matutulad ka kay Itay Ading. Magkakaroon ka rin ng liver cirrhosis. Naku, saradong talyer ni Bayaw Ronnie, ah. Kaninong mekaniko kaya dadalhin itong tricycle ko? Pero, teka. Oras ng tanghalian ngayon, kaya siguro sarado. Nagtatanghalian siguro si Bayaw. Mabuti pa, tatukin ko sa bahay nila. Iiwan ko muna dito itong tricycle. Sandali! Baler, anak, salamat at pumunta ka rito. Huwag niyo ako hawakan. Si Ronin kailangan ko, hindi kayo. Ay, may pinuntahan lang sandali ang mag-asawa, pero maya-maya narito na sila. Halika, pumasok ka muna. Hindi na. Hindi ko kaya sigmurahing makaharap kayo na matagal. Kiner, anak, kausapin mo naman ako. Patawarin mo na ako, anak. Ito ang bunga ng nagawa kong kasalanan sa aking pamilya. Kuya Hiner, hindi mo dapat binastos ang itay. Ba? At nagsumbong pala siya sa'yo, Elsa. Bakit? Ha? Karespeto ba siya? Nagsisisi na ang itay. Hindi ko siya mapapatawad. Kung hindi mo siya kayang patawarin, at least huwag mo siyang bastusin. Lalo na kung naroon siya sa pamamahay ko. Huwag ka mag-alala. Dahil kahit kailan, hindi na rin ako tutuntong sa bahay mo. Ang pagtitinginan ng magkapatid na Hiner at Elsa dahil sa pagkasuklam ng una sa kanilang ama? Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hanggang ngayon,
Napagpanaginipan ko ang paghihirap natin pagkatapos na tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi yun mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siyang susump... Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Paring Ading, pasensya ka na ha. Naku, ngayon lang ako nakadalaw sa iyo. Hindi ko naman kasi agad nalaman na naoperahan ka pala. Kanino mo naman nalaman, Maring Oling? Doon sa isa rin nating kumpari na taga-squatter. Nabanggit daw na isang driver ng jeep na nagpagawa sa talyer ng manugang mo. Ay, siya nga pala. Gustong sumama ng paring Donato mo. Pero namamagayo magkabilang tuhod. Rayo mabaga. Nako, sabihin mo kay Paring Donato, Mari. Huwag na siya magabala. Pag medyo may ginalagay ko, ako na kamong papasyal sa inyo. Sige. Pero yung panganay mo, nagkaayos na rin ba kayo? Yun nga malungkot, Mari. Nasusukol sa akin ng panganay ko, anak. Hener, mamamasada ka na ba ng tricycle? Oh, bakit Mildred? Kasi wala akong pamalengke eh. May pera ka ba? O yan. 500? O bakit? Ano mangyayari rito? 300 na ang tubig natin eh. Mapuputulan na tayo pag di ko pa yun nabayaran ngayon. Ang dami mong reklamo. Gusto mo bawiin ko pa yan? Sige na nga, pagkakasyahin ko na lang. Hoy, wala kang karapatang magreklamo, ha? Tandaan mo yan. Kung ano yung ibigay ko sa'yo, yun na yun. Kung wala, magtiis ka ng kalam ng sikmura. Pero lagi kang may pansugal, pang-inom, pambisyo. Tumigil ka na! Huwag mo sirain ang umaga ko! Tay, gulay at pangat na isda ang ulam natin, ha? Kapag humay liver cirrhosis, bawal ang mamantika. Dapat gulay at prutas. Salamat, Elsa. Anak, salamat at inaalagaan mo ko. Bawal na rin ho sa inyo mga processed foods at lahat ng pagkain may preservatives. Sabi ho ng doktor, hanggat maaari, natural na pagkain ang ihahain ko sa inyo. Kung wala ka, anak, ano na kaya ako? Tay, niloob ho ng Diyos na magkita tayo para maalagaan ko kayo. Kaya nga nahihiya ako sa iyo, anak. Kasi alam ko hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Huwag niyo na hong inaalala yung nakaraan. Huwag na nating pag-usapan yun. Napakaswerte ko pa rin. Pagkatapos kong maging pabayang ama, heto ka. Inaalagaan ako. Tay talaga, oh. Hindi ko kasi mapigilan ng pag-iyak, anak. Tama na ho yan, tay. Nababagmag ang kalooban ko dahil napakabuti mo, anak. Tita Elsa,
Pasensya na po, sa inyo na rin ako lumapit. Kahit alam kong gipit kayo dahil sa pagpapa-opera kay Lolo. Pero may dapat po kasi akong bayaran sa school eh. Kati, ano ka ba? Oh, heto ang perang kailangan mo. Salamat po. Si Itay po kasi, nakakainis. Huh? Bakit ka naman biglang nainis sa itay mo? Kaya po laging gipit kasi maraming bisyo ang Itay. Sugal, inom ng alak. Madalas po nagbe-beer house pa sila ng mga kasamahan niyang tricycle driver. Hindi bale. Ako na lang ang magpupuno ng mga pagkukulang ng itay mo. Basta pag may problema, punta ka lang dito ha. Nandito ang tita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, sa Tita Elsa ka pala ulit nang hingi ng pambayad sa school. Opo, Nay. Wala naman ho akong ibang malalapitan eh. Si Tita Elsa lang. Ay, pasalamat na lamang tayo at bukas palad ang tita mo. Palibhasa, nakakaluwag sila sa buhay. Ay, Nay. Nagtataka ho ako. Paano naging magkapatid sina Tita Elsa at ang Itay? Bakit? Ano namang katakataka na magkapatid sila? Si Tita Elsa ho, mabait, mapagbigay. Pero si Itay, salbahe na, irresponsable pang asawa at ama. Iyang bibig mo. Baka biglang dumating dito ang tatay mo, marinig ka, masasampal ka nun. Hindi na kayo nasanay sa asawa niyo. Yun lang naman ang kaya niyang gawin eh. Kung hindi tayo mumurahin, sinasaktan tayo. Sa ganun siya magaling. Ay, naku. Oh, Ronnie. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo masahihin kita? Talaga? Sige nga. Ayan, sarap. Maswerte. Yan. Ano mo, maswerte ko sa pagkakaroon ng asawang katulad mo, Elsa. Sobrang bait mo eh. Salamat ha. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Sobrang bait mo. Pamilya rin ang turing mo sa pamilya ko. Kasi alam kong masaya ka na natutulungan mo sila. Kaya masaya na rin ako. Yan, sarap. Oy, siya nga pala. Birthday na ni Itay sa Sabado. Aba, oo nga pala no. Mabuti nabanggit mo yan. May naisip ako eh. Ano? Bigyan kaya natin ng surprise partying tatay mo. Huh? Birthday party. Pero, kagagaling lang natin sa malaking gastusin sa operasyon ni Itay. Tapos gastos na naman yung iniisip mo. Ang sa akin naman kasi, baka ka kung maging daan yun para magkasundong Itay at ang Kuya Henner mo. Oo nga, no? Sige, gawin natin. Baka nga sakaling dumating si Kuya Hiner at magkasundo na sila ng Itay. Henner, halos wala ka nang kinikita sa pamamasada ng tricycle. Kasi nasisira madalas. Ano kaya kung ibenta na lang natin, tapos ipuhunan natin sa maliit na sari-sari store? Huwag mo nga akong pangunahan, Mildred. Nagsasuggest lang naman ako ng makabubuti sa pamilya natin. Ako ang padre di pamilya. Ako ang nakakaalam kung anong mabuti. Bakit? Ano mabuti ba ang ginagawa mo? Sugal ka na sugal. Lasing ka na lasing. Mabuti ba yun? Bunga mo. Ayan! Diyan ka magaling! Sa pananakit ng asawa!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Hiner, ang aga-aga umiinom ka na ng alak? Huwag mo pansinin ito, Elsa. Nagtatanggal lang ako ng kabisita sa buhay. Bakit? Nag-away ba kayo ni Ate Mildred? Mugturing kasi ang mga mata niya pagdating ko. Pinatuloy lang ako at inalok ng kape, pero nagkulong na sa kwarto niya pagkatapos. Huwag mo nga intindihan ang buwisit na babaeng yun. Kuya, hindi ka na ba talaga magbabago? Hoy, Elsa! Kung pumunta ka rito para sermonan ako, mabuti pa. Umuwi ka na lang sa inyo! Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ayoko sa lahat yung pinakikialaman ako! Naku kuya, ayoko makipagtalo sa'yo. May sasabihin lang sana ako sa inyo mag-asawa kaya ako pumunta dito. Ano yun? Birthday ng Itay sa Sabado. Naisip namin ni Ronnie, bigyan ng munting selebrasyon ng Itay. Gusto ko sana naroon kayong mag-anak. Ang tanda-tanda na ng tatay mo. Bibigyan mo pa ng party? Hindi ako pupunta! Kuya, talaga bang galit ka pa rin kay Itay? Matanda na ang Itay natin. Kung ano man ang kasalanang nagawa niya, kalimutan mo na, please. Patawarin mo na siya. Puro pahirap ang ibinigay niya sa atin noon. Sabi ko nga, kalimutan mo na yun. Ako, kinalimutan ko na lahat na naging pagkukulang niya sa atin. Hanggang ngayon! Napapanaginipan ko ang paghihirap natin pagkatapos niya tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi na mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siyang susumpain. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka mabuting ama. Pabayang magulang ka rin, di ba? Tingnan mo yung anak mo si Cathy. Makapagpapatuloy ba siya ng pag-aaral kung di dahil sa tulong ko, ha? Nanunumbat ka ba? Hindi Ha? kita sinusumbatan, Kuya Hiner. Ipinamumukha ko lang sa'yo na ang mga ugaling kinasusuklaman mo sa tatay natin, yun din ang inaasal mo ngayon sa iyong pamilya. Elsa, sa uulitin, huwag ka nang magbabanggit kay Kuya Hiner ng tungkol kay Itay Ading. Sumusobra na siya. Hindi mo siya pwedeng pilitin sa isang bagay na ayaw niya. Wala tayong magagawa kung ayaw talaga niyang patawarin ng tatay niyo. Ang ikinaiinis ko, akala mo kung sino siyang magsalita. May kasabihan nga, ang magnanakaw daw ay galit sa kapwa magnanakaw. Parang sarili rin niya ang kinagagalitan ng kuya mo. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko ang paghihirap natin pagkatapos na tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi yun mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siya... Kipang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Anong oras na? Uwi ba yan ng matinong babae? Galing po ako sa bahay ng kaklase ko, Itay. Gumawa po kami ng research paper. Sinungaling ka! Sabi mo siguro naglalandi ka. Ha? Hindi po yan totoo. Bakit ayaw niyo po akong paniwalaan? Malakas ang kutob kong may ginagawa kang kalokohan. Bakit ba bintang kayo ng bintang? Palibasa! Kayo ang maraming kalokohan, kaya marumi kayong mag-isip! Lakas ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan! Tama na! Maldita yung anak mo eh! Magsabihan mo yan! Hindi ko na kaya tumira sa bahay na to. Ayoko na! Kati! Pabayaan mong babae niya, Mildred! Kung gusto niya lumayas, lumayas siya! Pero siguraduhin lang niyang hindi na siya babalik! Nana Oring, magkape po muna kayo. Mamaya po ng konti magigising na ang Itay. Ay, salamat Elsa ha. Maitanong ko nga pala. Sinong dalagita yan na kasama niyo mag-asawa sa litrato sa dingding? Yun po ba? Oo. Anak po yan ng kuya ko. Minsan po, namasyal kami sa Star City, sinama namin. Pamangkin ko ho. Anak ni... Hener ang pangalan ng kuya mo, hindi ba? Opo. Nung isang beses na pumunta ako rito, napaiyak ang Itay mo. Kasi raw galit na galit sa kanya ang kuya mo. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin siya nito mapatawad. Oo nga po eh. Kung alam lang ng kuya mo, na wala siyang karapatang magalit kay paring Ading. Ang totoo nga, dapat pa nga siya magpasalamat sa Itay mo. Dahil itinuring siya nitong tunay na anak. Anong ibig niyo sabihin? Kapatid mo lamang siya sa ina Elsa. Oh, Buntis na sa ibang lalaki ang inay niyo nang pakasalan ni pare. ano? Diyos ko, totoo ho ba yan? Matanda na ako para magtahi-tahi ng kwento. At nabanggit ko lang ito ngayon dahil nga sa inaasal ng kapatid mo sa inyong ama. Naging mabuti rin naman sa kanya si paring Ading. Yun nga lang kung minsan nagiging mahina rin sa tukso ang tao. At yun ang nangyari sa Itay nyo. Pero sa kabuuan, masasabi kong siya ay isang mabuti pa ring tao. Hener, sandali lang. Bilisan mo kung may sasabihin ka, Mildred. Mamamasada na ako. Mula pa kagabing umalis si Cathy, hindi pa siya bumabalik. Hindi mo ba siya hahanapin? Kusa siyang umalis. Matuto siyang bumalik. Wala ka ba talagang pagmamahal sa anak natin? Ikaw puro ka katrabahan. Pinalis na ako. Hener, baka makita mo sa pamamasada mo si Cathy, pauwiin mo siya. Ewan ko sa'yo. Mabuti nga, bawas na ang obligasyon ko. Kung hindi na bumalik si Cathy. Pag naasar ako, baka nga layasan ko pa kayong mag-ina. Ang jeep! Na baka kasulubong ko nag-overtake! Ang bilis! Tutumbukin ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Saan ko ba nailagay ang binili kong smart dishwashing paste kanina? Nasebo tong kawaling pinaglutuan ko ng ginisang gulay. Parang dito yata yun. Asa na ba yun? Elsa! Elsa! Ronnie? Bakit? Bakit tumahangos ka? Huwag ka sana mabibigla. May nagbalita sa akin. Ang Kuya Hiner mo raw na aksidente. Binangga ng pampasaherong jeep ang kanyang tricycle. Ano? Ate, Elsa, salamat at tumating ka dito sa ospital. Natataranta na ako kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko. ano bang sabi ng doktor, Ate Mildred? Nabali ang buto sa kaliwang binti ng kuya mo. Andun inooperahan na. Sana raw may salba yung paa. Diyos ko. May awa ang Diyos, ate. Tama na. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad dito sa ospital. Karag-karag yung jeep. Mukhang gipit din yung may-ari. Hindi ka namin pababayaan, ate. Salamat. Napakabuti talaga ninyong mag-asawa. Inay, sasama ho ako sa inyo pagbalik niyo sa ospital. Sigurado ka ba, Kati? Opo. Kung hindi pa na-aksidente ang itay mo, hindi ka pa siguro uuwi ngayon. Talaga bang sigurado kang gusto mo na siyang makita? Hindi ko naman pong gustong maglayas eh. Sumama lang po talaga yung loob ko kay Itay. Nay, sorry po. Siguro nag-aalala din sa akin si Itay. Kaya siya na-aksidente. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang importante ngayon, nalagay sa peligro ang itay mo. Magtulungan tayo. Ganun dapat ang pamilya. Hindi dapat nag-iiwanan sa oras ng kagipitan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay? Oh, eto, inumin niyo ng gatas niyo. Salamat, Elsa. Siya nga pala. Kumusta ang kapatid mo? Nag-aalala ako sa kanya eh. Maigi na ako si Kuya Hiner. Huwag niyo na siyang alalahanin pa. Yun, nilagyan ng stainless na bakal ang kaliwang binti niya. Kawawa naman siya. Itay, Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? kasi noon po kasing huli kayong dalawin ni Nana Oring. Habang natutulog po kayo, nagkakwentuhan po kami. May ipinagtapat ho siya sa akin. Anong? Nauuhaw ako! Pengin malamig na tubig! Kati! Oho! Sandali lang! Kakainis. Storbo? Huwag ka magdabog! Kung nakakalakad lang ako ng maayos, hindi kita utusan. Hindi naman ho ako nagdadabog eh. Anong hindi? Akala mo, hindi ko narinig? Ayan na ho, ang tubig nyo. Tingnan mo yan, nakabusangot ka. Tatay mo ako, di ba? Obligasyon mong alagaan ako. Bakit ho, Itay? Si Lolo Ading ba inalagaan nyo? Hindi nyo nga siya magawang dalawin eh. Ba't? Nagtataray ho akong pakitunguhan kayo ng maayos. Pero kayo naman itong hindi nagbabago.
Lagi pa rin kayo nakaangil. Lagi pa rin kayong parang hari kung magutos. Anak lang kita! Kung di lang sa pakiusap ni inay na alagaan ko kayo pag siya'y naglalabada, hahayaan ko kayo mag-isa dito sa bahay. Para maramdaman nyo kung gaano kahirap sa kalooban na pinababayaan ng sariling anak. Tulad ng ginagawa nyo sa sarili nyong ama! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hanggang ngayon, napapanaginipang ko ang paghihirap natin pagkatapos na tayong iwan. Kahit anong pilit ko, hindi yun mawala sa isip ko. Kaya habang buhay ko siyang susumpain! Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ano ka ba naman? Akala ko ba ayos na kayo ng itay mo? Sinagot-sagot mo raw siya kanina. Nagsumbong na pala sa inyo. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Nagiging salbahe ka sa itay mo. Pasensya na ho kayo sa akin, ay. Naiinis kasi ako eh. Pag naaalala ko kung paano tayo pinagmalupitan noon. Kasi, anak, Nagtataka nga ho ako sa inyo eh. Pagkakataon na natin para iwanan siya, pero ang tiyaga pa rin ninyong alagaan siya. maraming pagkukulang sa atin ang itay mo. Pero asawa ko pa rin siya, Kathy. At ama mo pa rin siya. Pero anong klase ba siyang asawa at ama? Patawarin mo na ang itay mo, anak. Kailangan niya tayo ngayon. Ang dali lang hong sabihin yan, pero ang hirap gawin. Pabalik-balik ang galit ko sa kanya kasi hindi naman siya nagbabago kahit ganyan na pilantod na siya eh. Nakakasuklam ho ang ugali ng itay. Hener, dahan-dahan na. Baka madulas ka sa banyo. Kumapit ka mabuti sa akin. Ingat sa pagakbang. Medyo madulas ang tiles ng banyo natin. Salamat sa iyo, Mildred. Bakit nagpapasalamat ka sa akin? Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kasi hindi mo ako iniwan. Kahit naging salbahe ako sa iyo, no? Huwag mo nang isipin yon. Basta pagaling mo, sana magbago ka na. Tama ang anak mo. Pwede ba naman akong iwan at pabayaan, pero bakit narito ka pa rin at inaasikaso ko? Narinig mo ang mga sinabi ni Kathy? Oo. Hener, pagpasensyahan mo na ang anak mo. Nagtatampo lang yun sa'yo. Totoo ang sinabi niyo. Naging salbahe ako sa inyo mag-ina. Patawarin po ako. Umiiyak ka. Kung hindi pa ako na-aksidente, hindi ko maiisip ang mga pagkakamali ko. Tama ang anak natin, Mildred.
Salbahe rin ako sa tatay ko, kaya hindi rin ako dapat makatanggap ng respeto mula sa sarili kong anak. Kathy, makinig ka sa mga sinasabi sa'yo ng nanay mo. Pero Tita Elsa, Huwag ka nang gumaya sa itay mo na matigas ang puso sa pagpapatawad. Kalimutan mo na mga naging pagmamalabis sa inyo ng tatay mo. siya rin naman ah. Hindi rin naman niya mapatawad si Lolo Ading, di ba? Naniniwala ako na darating ang panahon na mapapatawad din ni Kuya Hiner si Itay. At sana ikaw din. Hindi ka magiging tao kung di dahil sa tatay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Makapag-floor wax nga ng sahig. Dumi na? Meron pa kaya kaming star wax, floor wax? Ano yun? Itay! Itay! Napano ho kayo? Ba't kayo bumagsak? Tumayo ako mula sa kama. Dumulas naman yung hinawakan kong monoblock na silya. Aray, Hali kayo, tutulungan ko po kayong tumayo. ayan. Iupo mo ko sa gilid ng kama. Teka lang. Ayan. Ayan. Tay, sa susunod ho, tawagin niyo ho ako. Alam ko kasi galit ka sa akin eh. Kaya naaalangan na akong tawagin ka pa. Itay, sorry ha. Kung nagiging magaspang ang ugali ko sa inyo. Patawarin niyo po ako. Pero pagkatapos po akong kausapin ni Tita Elsa, na-realize ko po, mali ako. Naintindihan kita. Kasi ako ang unang naging magaspang ugali sa iyo. Patawarin mo rin ako, anak. Kapapatawad mo pa ba ako? Oo naman po. Pero sana po, matuto na rin kayong magpatawad. Ay, paring Ading. Mabuti naman napasyal ka. Halika. Pasok. Pasok. Medyo magaling na sugat na operasyon ko eh. Hindi na ako nahihirapang kumilos. Si pare, Abay, kaalis lang. Hahanap daw siya ng karpinterong kukumpuni sa bubong namin. Karami ng tulo eh. Maiba ko. Itong si Hiner, kinikibo ka na ba? hindi pa rin. Pero Kati, may kumakatok. Buksan mo nga yung pinto, anak. Opo, Tay. Ano pong kailangan nyo, Lola? Kauet, tawagin mo na lamang akong Lola Oreng. Kilala ako ng itay mo. Pwede ko ba siya makausap? Hiner, nagkaayos na kayo ng anak natin. Maganda na ang pakikitungo niya sa'yo. Ano problema mo? Tahimik na tahimik ka. Mildred. May natuklasan akong isang lihim. Anong lihim? Lihim ng pagkatao ko. Isang dating kapitbahay namin sa squatters area
dumating dito kanina. Kinausap ako. At ipinagtapat niya sa akin na hindi pala ako tunay na anak ng Itay. Ampun ka? Yun ba ang ibig mong sabihin? Hindi ako ampun. Pero hindi si Itay ang aking ama. Buntis na raw ang nanay ko. Nang pakasalan ni Itay. Pero sa kabila daw nun ay itinuring pa rin niya ako anak. Katutusin pala. Wala naman pala talagang obligasyon sa akin ang Itay. Wala akong karapatang magalit sa kanya. Enel. Paano? Anong plano mo ngayon? Samahan mo ako, Mildred. Samahan mo ako pumunta sa bahay ni na Elsa. Gusto ko humingi ng tawad kay Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay, ayan ho ang puntod. Diyan nakalibing si inay. Dito ka pala, nakahimlay, Belen. Sayang. Hindi man lang tayo nagkita bago ka namatay. Nahuling pagbabalik ko. Patawarin mo ko, Belen. Patawarin. Kung buhay lang mo siya, alam ko pong buong puso niyang ibibigay sa inyo ang kapatawarang hinihingi ninyo. May natutunan ako sa aking pagkakamaling nagawa. Na isang lalaki pala, dapat lagi siyang matibay sa tukso. Sapagkat ang pagkahulog sa tukso ay magdadala sa kanya sa hindi maayos na kalalagayan. At kapag nagsisisi na siya, makahuli na ang kanyang pagbabalik. Katulad nito, wala nang babaeng babalik ako. Shh, tama na. Tama na, Tay. At tayo na ang umuwi. May naghihintay ho sa atin. Naghihintay? Opo. Sino? Basta ho, magugulat na lang kayo. Tay, bilisan niyo ho. May bisita kayo. Bisita? Nasaan ang bisita ang sinasabi niyo? Ayun ho. Nasa wheelchair na tulak-tulak ni Ate Mildred. Kanina pa ho sila naghihintay dito sa talyer ko. Itay! Iner? Anak ko! Lolo, nagpasama po siya sa amin ni Inay. Ayaw pong pumayag na hindi siya samahan. Gusto raw niya kayo makita. Oo nga po, Itay. Patawarin niyo ako, Itay. Alam ko na po ang tunay kong pagkatao. Wala pala akong karapatang masuklam sa inyo. Sa halip dapat pa ako magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pangalan. Kahit hindi niyo naman Huwag mo ako lang tunay. banggitin yan. Iniluwal ka ng babaeng pinakasalan ko. Kaya anak na rin kita. Sandali lang akong pinagdimla ng isip. Pero anak kita. At nagkasala rin ako sa inyo magkakapatid.
humihingi rin ako sa iyo ng tawad. Pinatawad ko na rin po kayo, Itay. Salamat sa Diyos. Tapos na rin. Tama si Nabayaw. Tay, ako lang naman ang gumawa ng problema eh. Pero tapos na po yun ngayon dahil nagliwanag na ang isip ko. Ngayon po buo na ulit tayo. Kahit wala na si Inay. Masaya na ulit tayong tatanaw sa magandang pangako ng bukas.